Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang wag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay tinatawag nating Miyerkules ng Abo. At sa hudyat nito, ang pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Sabihin nyo nga, Kwaresma. Pag sinabing Kwaresma, 40 araw. So, hindi lang ito ang una, o kaya naman hindi dito magtatapos, kundi dito pa lang magsisimula ang 40 araw na paghahanda para sa mga tinatawag nating mahal na araw. Yung Triduum, yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Yung 3 araw na yon, kailangan maging handa tayo. So kung nandito ka, sisimulan mo ito at sana matapos mo. Hindi yung sinimulan mo, pagkatapos ng 1 linggo, nakalimutan mo na, nawala na sa isip mo, ano pala ngayon? Kwaresma pala ngayon. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, Kwaresma na. Ulit, Kwaresma na. So, yung bang, dahil meron tayong espesyal na paghahandaan, so ihahandaan natin ang ating mga sarili, physically, emotionally, spiritually.
So, dapat kondisyon tayo kasi hindi magiging madali ang ating paglalakbay. Kung hindi ka o wala ka sa isang kondisyon, kung ikaw ay sasama sa isang paglalakbay, magiging pabigat ka. O kaya naman, maiiwan ka. Di ba? Sino ba dito ang mga nag-hiking? Di ba? Kung mag-hiking ka, lalo na kung first time mo, hindi ka pwedeng agad-agad sa sabak na aakyat ka ng bundok. Kailangan mo, sinasabi nga, kailangan mo mag-exercise, kailangan mo matulog na maaga, dahil kung hindi, wala kang mararating o hindi mo mararating ang tuktok. Baka hanggang sa simula ka lang. Kaya ngayon, marami, ito na ang huling misa natin, at kanina, pagkatapos ng 6:30 na misa, marami ang talagang nakikipag-gitgitan, marami ang talagang nakikipag-unahan para lamang malagyan ng abo sa noo. Pero ang pinapaunawa sa atin, hindi lang ito basta pagpapalagay ng abo na makikiuso lang tayo, tapos hindi natin inuunawa para saan ba ang abo na yan. Kasi ito ang araw na kung saan kapag nagpalagay ka ng abo sa noo, ibig sabihin, inaamin mo na ikaw ay makasalanan at sisikapin mo sa loob ng 40 araw na ito na ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya nga, binibigyan tayo ng 40 araw. So, ang pagpapalagay ng abo, sinasabi natin sa mga nakakakita sa atin, makasalanan ako. Inaamin ko, may kasalanan ako. At tinatanggap natin yon. So, hindi lang ito ay kasi Katoliko ako, kaya magpapalagay ako ng abo. Dahil mayroon niyang kalakip na disiplina na dapat mong gawin. Sa loob ng 40 araw na ito, sa mga magpapalagay ng abo, maging handa ka kasi mas magiging malakas ang panunukso ng demonyo. Makikita at nandito ang demonyo. Tumingin nga kayo sa paligid, nandiyan dyan ang demonyo. At nakita niya, makikita niya, yung iba sa inyo, mayroon na, markado ka, nakalista ka sa demonyo, ha? At yung iba, hinihintay, sino kaya dito ang magpapalagay pa ng abo? Ililista na yan. At yan ang pupuntiryahin ng demonyo para tuksuhin. Kaya lang, baka kasi nga, hindi nga tayo aware. Hindi natin alam na yung pag nagpalagay ng abo, may kalakip na responsibilidad na dapat mong paghandaan. Kasi unang-una, ano ang tinuturo sa atin kapag Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo? Total, huling misa na ito. Iba sa inyo, galing na ng trabaho. Baka nakalimutan na naman. Pero mayroon pang nalalabing mga oras at mga araw na makakabawi tayo. Kasi 'di ba kapag Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, mayroon tayong dapat na ginagawa na fasting and abstinence. Sabihin nyo nga po, fasting, abstinence. Ngayon, sinong kumain ng almusal? Taas ang kamay. Sinong kumain na ng halian? Taas ang kamay. So, ibig sabihin, hindi ka nakakain ng hapunan. Manghihina ka ba? Mamamatay ka ba pag hindi ka na kumain? So, nagpalagay ka ng abo, di, challenge accepted dapat. Nakalimutan na naman natin, sabi na, wala na, pandami na nating paligoy-ligoy, excuses, sinabi na nga sa atin, kung bata ka, ay maintindihan pa natin, pero, tinan yung katabi ninyo, matanda na yan. Matandang Katoliko na yan. Pero kailan mo isa sa buhay ang mga ganitong mga gawain? Katoliko ka ba talaga o nakikikatoliko ka lang? Kaya, ulitin natin ha. May fasting and abstinence. So kapag sinabing fasting, 1 full meal lang dapat tayo ngayong araw na ito. So kung nananghalian ka, dapat hindi ka nag-almusal at hindi ka na maghahapunan.
So pipili ka lang doon sa tatlo, alin ang saan ka kakain. Ano yung pangalawa? Sabihin nyo nga, abstinence. Sa mga kumain na, ano ang kinain ninyo kanina? Di ba bawal ang pork? Bawal ang meat sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo? Nakalimutan mo na naman. Kaya, sayang, may nanlibre po kasi. Sayang naman, no? Ang sarap pa namang mag-adobo ng kaopisina mo. Yung mga magulang dito, nakalimutan na naman na dapat ang niluto mo sa araw na ito ay munggo at galunggong. Sa mga magulang dito, tuwing Biyernes ba, nagmumunggo at galunggong pa ba kayo? O wala na kayong pinipiling araw na kahit Biyernes, sige, luto tayo ng karne. Kaya nga ang panibagong hamon sa atin, tuwing Biyernes, kung kaya mo the whole 40 days, huwag kang kumain ng karne. O kaya tuwing Biyernes, iwasan mong kumain ng karne bilang pag-aayuno. Pero tandaan nyo rin po ito, ha? Ang fasting, hindi lang yan para sa sarili natin. Yung hindi pagkain, hindi lang yan para sa diet o kung ano man, no? Ang panawagan sa atin, kaya tayo hindi kakain para ang iba makakain. Ibig sabihin, yung pagkain mo na dapat kakainin mo ngayon, ibibigay mo sa iba. Hindi ka lang basta, hindi ako kakain ngayon para pumayat ako, para sumeksi ako, para maging healthy ako. Kundi yung kakainin mo ay dapat mong ibahagi sa iba. Dahil mayroon tayong mga kapatid, no, na nasa labas na hindi regular na nakakakain araw-araw. Pero ikaw, araw-araw nakakakain ka. Bago pa nga matulog, kumakain ka pa. Tingnan niyo katawan ng katabi ninyo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mag-fasting ka naman. No? Kaya sabi, huwag maging pakitang tao. Ang pagpapalagay ng abo, bahagi ng pag-aayuno, huwag maging pakitang tao lang. So kailangan mo, mamaya, dahil nga huling araw na ito, huling oras na ito, Father, nakalimutan ko po kasi kaninang umaga, nagtrabaho ko, ngayon, at sa susunod, paghandaan mo. Anong pag-aayuno ang gagawin mo sa loob ng 40 araw? Anong mga appetite ang babawasan mo o aalisin mo sa loob ng 40 araw na ito? Pwede kang maglaan na, tuwing Biyernes, hindi ako gagamit ng social media. Tuwing umaga, hindi ako gagamit ng social media. At yung bakanting oras na yon, anong gagawin mo? Magdadasal ka. Diba? Hindi lang basta, mag-aayuno ako. Ano na? Anong magiging bunga niyan? Sa mga nagbibisyo, sa loob ng 40 araw na ito, o kaya naman tuwing Lunes o tuwing Martes, hindi ako maninigarilyo. Hindi ako iinom ng alak. So lahat ng matitipid mo, yung pangbili mo dapat ng alak, pangbili mo ng sigarilyo, lahat ng matitipid mo dyan, yan ang ipangtutulong mo o ibibigay mo sa charity. Naintindihan ba? Sa mga kabataan, pwede rin naman masabi na, sa loob ng 4 na araw na ito, didisiplinahin ko ang sarili ko, hindi ako magmumura. Kasi naman, nasanay na tayo, nagiging expression na natin ang iba't ibang uri ng mura dahil napapanood natin sa social media. So, isipin ko, okay, kakayanin ko to, no? Sa loob ng 40 araw, hindi ako magmumura. So, imbis na magmumura, magdadasal na lang ako ng Our Father who art in heaven.
Pwede yung mga nanay, sa loob ng 40 araw na ito, mananahimik ako, hindi ako magbubunga nga. Susubukan. Di ba? Para maging peaceful naman, susubukan. Hanggang marating natin yung Paschal Triduum, yung mga mahal na araw. At kapag narating mo yun, kapag challenge mo ang sarili mo at nagawa mo, tiyak, mas magiging meaningful ang pagdalo mo sa mga mahal na araw. Kasi meron kang sinakripisyo, meron kang ginawa. Pero ulitin natin ha, lahat ng gagawin natin, pagdarasal, pag-aayuno, pagkakawang gawa, ang paalala sa atin, huwag maging pakitang tao lamang. Kasi mauuwi yan sa wala. Ulit, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, humanda ka. Kanino tayo maghahanda? Sa demonyo. Ha? Makikita ng demonyo sino ang mga may marka ng pagsisisi. Kasi, di ba, yung sabi ko kanina, no, inaamin natin sa pagpapalagay ng abo na tayo ay may kasalanan at hinahangad natin na magsisi sa ating pagiging makasalanan. Ayaw ng demonyo na tayo ay magbago, ayaw ng demonyo na tayo ay magsisi, kaya lalo siyang gagawa ng paraan para tuksuhin ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na ang mga magpapalagay ng abo. Kaya magpakatatag ka. Ano ang mas mabisang paraan para maging matatag? Magdasal. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magdasal ka ng doble. Panalangin ang pinakamabisa, panalangin ang pinakakailangan natin para tayo maging malakas. Amen?